tumigil ka. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, itigil mo muna. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo. May nangyari sa iyo na hindi pa kayang pangalanan ng dila mo. May pumasok sa dibdib mo. May bahaging tumahimik sa loob mo. At mula noon may bigat kang dala na hindi mo maipaliwanag sa kahit sino. At narito ako para sabihin sa iyo na may dahilan kung bakit ka tinamaan ng mensaheng ito ngayong gabi. Sa dulo nito, makikilala mo ang mga palatandaan na matagal nang kumakatok sa buhay mo. Mauunawaan mo ang isang ugaling lihim na pumipigil sa iyo. At maririnig mo ang isang pahayag na para bang matagal nang nakatayo sa harap ng pintuan mo. Naghihintay na marinig mo ito. Manatili ka sa akin. Hindi ito basta salita lamang na dadaan at mawawala. May dadalhin itong liwanag sa mga bagay na matagal mo nang ipinagkakaila sa sarili mo. Sa mga gabing tahimik kang nagtataka kung bakit parang ikaw ang laging napapagod, ikaw ang laging nauunawaan ng huli, ikaw ang laging may dala ng tanong na walang makasagot. Makikilala mo rito ang mga panahong gumigising ka sa parehong oras nang paulit-ulit na parang may kumakalabit sa kaluluwa mo. Makikilala mo ang biglang pagdaloy ng lungkot na walang malinaw na dahilan. Ang mga pag-uusap na dati normal, pero ngayon ay parang tuyong dahon na lang sa kamay mo. Ang mga panahong tumitingin ka sa paligid mo at alam mong may nagbago kahit walang sinasabing pagbabago ang mundo. Makikilala mo rin ang mga bilang na paulit-ulit mong nakikita sa mga lugar na hindi magkakaugnay, ang mga pahiwatig na lumilitaw sa mga resibo, sa oras, sa plaka, sa mensahe, sa mga simpleng sandaling parang sinadya para mapansin mo. At makikilala mo kung bakit hindi ka na mapasok ng dating ingay, kung bakit may mga lumang tao at lumang usapan na ngayon ay hindi na tumatama sa iyo gaya ng dati. Hindi iyan problema, hindi iyan pagkasira, iyan ay kumpirmasyon. Ang pagod mo ay hindi basta pagod. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Di basta pagod. Minsan ito ay pag-aayos. Ang layo mo sa ilang tao ay hindi palaging paglayo. Minsan ito ay pag-align. Ang paggising mo sa parehong oras ay hindi sumpa. Minsan ito ay imbitasyon. At kung minsan ang katahimikan na bumabalot sa iyo ay hindi kawalan, kundi pagdating ng isang bagay na ayaw mong palampasin. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Hayaan mong lumapag sa loob mo ang mga salitang iyon. May bahagi sa iyo na matagal nang nakakaalam at ngayon pinapangalagaan lang natin ang alam na niya. Kung kahit isa man sa mga ito ay tumama sa iyo, kung may sandaling napapikit ka, napahigpit ang dibdib mo o napahinto ang isip mo sa gitna ng pag-alala, i-type mo ang bilang na 888 sa mga komento. Ang mga daliring nagtatype niyon ay parang maliit na pagsang-ayon ng espiritu mo. Iyan ang bilang ng kasaganaan, ang tanda na may dumadaloy ng lampas sa nakita mo. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. Ngunit may mas malalim pa sa mga palatandaang ito.
Sa ilalim ng lahat ng iyon, may iisang huwaran na matagal mo nang ginagalawan nang hindi mo namamalayan. Para kang taong patuloy na kumakatok sa pinto na minsan nang binuksan, ngunit ang bahaging minsang sumara ay hindi na tumutugon sa parehong paraan. Patuloy kang sumusubok, patuloy kang nagtataguyod, patuloy kang umaabot, pero may bahagi ng iyong paraan na matagal nang hindi na tumutugma sa buhay na sinusubukan mong pasukin. Ito ang huwaran. Ang pagkapit mo sa isang lumang anyo ng pagiging tapat kahit matagal nang lumilipat ang panahon. Ang puso mo ay tapat, pero minsan ang katapatan mo ay napupunta sa maling pasukan. Ang sigla mo ay totoo, pero minsan ang siglang iyon ay ibinubuhos mo sa mga bagay na hindi na dapat mong buhatin. Kaya ka napapagod ng hindi ka nauubos, kaya ka nasasaktan ng walang malinaw na sugat, kaya ka umiikot sa parehong lugar at iniisip mong may mali sa iyo. Wala, hindi ka sira, hindi ka pabigat, hindi ka naligaw sa kahihiyan na iniisip mo minsan sa sarili mo. Ang nakita ko sa iyo ay hindi ka biguan, kundi isang taong matagal nang nagsisikap ng may kabutihan ng loob sa paraang hindi na humahantong sa bunga na hinihintay niya. At doon nagsisimula ang lalim ng bagay na ito. Dahil ang huwarang iyon ay hindi basta lumitaw kahapon, hindi yan ipinanganak sa isang masamang araw lamang. May mas matanda pa roon, may mas tahimik, may mas malalim, na parang bakuran ito na matagal nang nakapinid. Hindi mo siya nakita ng buo, pero alam mong iyo. Sa gitna ng bakurang iyon ay may lumang tarangkahan at sa likod ng tarangkahang iyon ay may mga bakas ng isang buhay na minsang bukas, minsang masigla, minsang malaya. Ngunit may dumating na panahon na may sumara roon, hindi bigla, hindi marahas sa una, unti-unti, parang isang kamay na dahan-dahang bumaba sa ilaw hanggang sa ang dating maliwanag ay naging pamilyar na dilim. Ganito madalas nagsisimula ang pagkaputol ng loob ng tao. Hindi ito laging may tunog. Minsan may nagsabi sa iyo ng masakit na salita sa tamang edad at sumiksik iyon sa loob mo na parang bato sa lupa. Minsan may hindi ka nakita, may hindi ka narinig, may hindi ka pinansin noon at ang puso mo ay natutong maghintay sa gilid ng bakuran kaysa tumakbo sa gitna nito. At dahil doon, natutunan mong pigilan ang sarili mo. Natutunan mong huwag masyadong umasa. Natutunan mong maging tahimik kapag gusto mong magsalita. Natutunan mong ipaloob ang liwanag mo para hindi masabing sobra. Natutunan mong tumayo sa may pintuan at magmasid dahil may bahagi sa iyo na naniniwalang mas ligtas ang laging handa sa pag-atras kaysa sa buong pagtanggap. Kaya ngayon, kahit may kabutihang dumarating, minsan parang hindi mo agad ito matanggap. Kahit may bukas na pinto, minsan nakatayo ka pa rin sa labas nito. Kahit may tawag na malinaw, minsan ang katawan mo ang unang humahawak sa lumang takot at hindi mo kasalanan kung natuto kang mabuhay ng ganito. May mga bagay na pinalaki sa atin ng mga panahong kailangan nating mabuhay, hindi pa magbukas. Ngunit ang bakurang iyon ay hindi ginawa para manatiling sarado habang buhay. Ang iyong loob ay hindi ginawa para sa laging anino. Ang tarangkahan mo ay hindi nilikha para maging monumento ng dati mong sugat. Ito ay ginawa para may isang araw na muli itong bumukas, hindi sa pamamagitan ng pagpilit, kundi sa pamamagitan ng pag-alaala. Narito ang mahalagang pagliko. May mga bagay sa iyo na hindi kailangang pigain para bumalik. Kailangan lang nilang gisingin, parang lumang bakuran na matagal nang walang sinag ng araw sa gitna. At sa isang araw ay may dumating na liwanag na dahan-dahang gumapang sa lupa, sa bakal, sa pader, hanggang sa ang dating tahimik na lugar ay nagsimulang huminga muli. Kung ang bakuran na iyan ay tumama sa iyo, kung ang larawan ng tarangkahan at katahimikan ay parang ikaw mismo ang nakatayo roon, i-type mo ang mga salitang nakikita ko ito sa mga komento. Hindi bilang pakiusap, bilang pagkilala.
Kapag isinulat mo iyan, hinahayaan mong manatili ang natamong pag-alala sa loob mo. I-type mo ito tapos bumalik ka agad sa akin. At mula roon, mas malinaw nating makikita ang pag-uwi na hindi mo kailangang kitain sa paghihirap. Ang tunay na sagot ay hindi dagdag na bigat. Hindi ito mahabang listahan ng mga dapat mong gawin para mapatunayang karapat-dapat ka. Ang sagot ay pagbalik. Pagbalik sa sarili mong loob na hindi na kailangang magtago. Pagbalik sa pagtitiwalang hindi lahat ng pinto ay kailangang pilitin. Pagbalik sa kung sino ka bago ka natutong manahimik sa maling panahon. Hindi mo kailangang gumawa ng bagong pagkatao. Hindi mo kailangang magtayo ng bago para lamang matawag na buo. Ang kailangan mo ay tanggapin ang hindi pa naluluging bahagi mo na matagal nang naghihintay sa ilalim ng lahat ng iyong pagod. Ang kailangan mo ay alagaan ang mga naiwang piraso na parang mga butil na hindi sinunog, kundi itinago para sa tamang panahon. May dalawang simpleng sandigan akong ibibigay sa iyo, hindi bilang utos, kundi bilang paalala. Una, ang tahimik na pagbibigay ng umaga. Bago ka makihalubilo sa ingay ng araw, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib at sabihin sa sarili mo na hindi mo kailangang habulin ang lahat ngayon. Hayaan mong iyon ang unang pagsasaayos ng loob mo. Pangalawa, ang paglinis ng direksyon. Sa isang tahimik na sandali, itanong mo kung alin sa mga dinadala mo ang tunay mong tungkulin at alin ang nakasanayan mo lamang buhatin dahil natakot kang bitiwan ito. Walang kailangang maging marahas dito. Ang mga bagay na talagang para sa iyo ay hindi kailangang habulin ng may panginginig. Kapag bumabalik ka sa tamang loob, mas malumanay ang iyong paglakad, mas malinaw ang iyong paninindigan, at mas kaunti ang lakas na nasasayang sa mga pader na hindi mo naman kailangang suungin. At habang ginagawa mo iyan, alagaan mo ang nabubuksan sa iyo. Huwag mo itong ituring na sandaling emosyon lamang. Huwag mo itong ipagpalit sa lumang ugali ng pagdududa sa sariling naramdaman. Ang ipinagkakaloob sa iyo ay dapat bantayan ng may paggalang. Ang natatanggap mo ay dapat hawakan ng may lambing. Ang muling pagbalik mo ay hindi aksidente. Ito ay pag-aalaga sa sinimulan ng gumalaw sa loob mo. Kung may bahagi sa iyo na dahan-dahang umaayon, kung may bahagi mo na nagsasabing totoo ito kahit hindi mo pa maipaliwanag ng buo, hayaan mong ang pag-aproba mo ay maging amen na walang salita, hindi bilang sukatan, bilang pagsang-ayon na tama ang pagkakabanggit sa iyo at sa pinagdaraanan mo. Huminga ka ulit, hayaan mong lumalim ang pagtanggap na iyon. Hindi mo kailangang madaliin ang pagkilala sa sarili mong muling pagbangon. At may isang mukha ngayon na pumasok sa isip mo habang naririnig mo ito. Alam mo kung sino yon. Maaring ito ang taong tahimik pero pagod na sa loob. Maaring ito ang taong palaging nagdadala ng lahat sa sariling balikat at walang nakakapansin. Maaring ito ang taong matagal nang nag-aabang ng isang salita na magpapaluwag sa dibdib niya. Kung siya ang pumasok sa isip mo, ipadala mo sa kaniya ang mensaheng ito, hindi bilang rekomendasyon, bilang paghahatid. Dahil ang ilang salita ay dumarating sa tao, hindi sa tamang pagkakataon lamang, kundi sa itinakdang pagkakataon. At dahil dumating na ang sandali ng pagtatakda, may kailangan ka ng marinig ng malinaw at walang pag-aalinlangan. Ikaw ay kinikilala, ikaw ay pinapahiwatig, ikaw ay ibinabalik sa sarili mong liwanag. Bago magsara ang lahat ng ito, itype mo ang mga salitang "Ako ang pinili." Hindi bilang hiling, hindi bilang pag-asa, bilang pagkumpirma. May tahimik na kasunduan na nabubuo sa pagitan ng langit at ng pandinig mo sa mga minutong ito. At ang kasunduang iyon ay hindi para sa isang gabi lamang. Ito ang uri ng pag-alala na magdadala sa iyo sa susunod na panahon ng buhay mo. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mong gawin ng mga daliri mo ang ginagawa na ng espiritu mo. At ngayon, sa pagpapala ay sinasabi ko sa iyo, ikaw ay pinanghahawakan.
Ikaw ay pinatitibay. Ikaw ay pinapauwi sa katahimikang hindi mo na kailangang ipagtanggol. At ngayon, sa pagpapala ay sinasabi ko sa iyo, ang kamay na matagal mong hinihintay ay hindi na malayo sa iyong landas. Ang kapayapaan na matagal mong ninanamnam sa dilim ay nagsisimula ng huminga sa iyong loob. At ngayon, sa pagpapala ay sinasabi ko sa iyo, hindi ka na mabubuhay muli sa anino ng saradong tarangkahan dahil may liwanag ng natutong tumawid sa iyong bakuran. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang dako ng mundo, may mga pusong tumatanggap din ng kaparehong pagkilala. May mga taong tahimik na umiiyak habang nakikinig. May mga taong pagod, ngunit hindi pa sumusuko. May mga taong nagsisimula pa lamang makilala na ang matagal nilang dala ay hindi pala sumpa, kundi yugto ng pagbalik. Bahagi ka ng isang bagay na hindi sumisigaw at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito totoo. Nakatakda na ito. Ako ang pinili. Hindi bilang hangarin, hindi bilang hiling, bilang kumpirmasyon. Kung narinig mo iyon at may umangat sa loob mo, huwag mo itong ibaba agad sa isip lang. May mga salitang ganito na hindi dumarating para magpasaya lang ng isang sandali. Dumarating ang mga ito para ibalik ang nawawalang bigat ng pagkilala sa sarili mong espiritu. Ikaw ang tinatawag na bumalik. Ikaw ang matagal nang hinihintay na tumigil sa pakikipaghabulan sa mga pintong hindi na para sa iyo. Ikaw ang inaalis mula sa lumang takot na nagsabi sa iyong kailangan mong ipilit ang lahat bago ka tanggapin. Naririnig mo ba kung gaano ito kapayapa? Hindi ka kailangang makipagtalo sa liwanag mo. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot sa katotohanang matagal nang nasa iyo. At bago magsara ang sandaling ito, itype mo ang mga salitang, "Ako ang pinili" sa mga komento. Hindi bilang pagmamayabang, hindi bilang pangarap, bilang tahimik na pagtanggap na may itinakdang pagkakakilanlan na mas matibay kaysa sa mga nagdaang sugat. Ang mga daliri mong nagtatype niyan ay parang mga kandilang sinisindihan sa gitna ng loob mo. At ang munting pagsulat na iyon ay nagiging tanda na hindi mo na ibinabalik ang sarili mo sa dating kadiliman. Huminga ka ng dahan-dahan, hayaan mong lumamig ang luma at tumimo ang bago. Hindi kailangang magmadali ang puso mo para maging totoo ang narinig nito. Ikaw ay binubuhay muli. Ikaw ay pinagtitibay sa gitna ng mga bagay na minsang bumaluktot sa iyo. Ikaw ay tinatawag palapit sa isang kapayapaan na hindi mo na kailangang patunayan. Ikaw ay hindi na nakatali sa dating pintuang isinara ng takot. Ikaw ay may karapatang tumayo sa liwanag ng walang paghingi ng paumanhin. Ikaw ay may karapatang mapahinga. Ikaw ay may karapatang maniwala sa ipinaparamdam sa iyo ngayon kahit noon ay tinuruan kang magduda sa sarili mong damdamin. Ikaw ay may karapatang hindi nabuhatin ang bawat lumang tungkulin na hindi naman nabuhay sa iyo. Ikaw ay may karapatang tumanggap ng hindi nanginginig, tumigil ng hindi nanghihina, at umuwi ng hindi kailangang magpaliwanag kung bakit ngayon ka lamang bumalik. Ikaw ay kinikilala sa gitna ng katahimikan. Ikaw ay nakikita sa gitna ng mga gabing hindi ka nakita ng iba. Ikaw ay pinangangalagaan sa mismong lugar kung saan inakala mong ikaw ay nakalimutan. Walang bahagi ng iyong paglalakbay na nasayang kung may nagising sa iyo ngayon. Walang luha ang walang saysay kung may daan itong inilabas mula sa dating pagkapit. Walang pagod ang walang kabuluhan kung ito ang nagtulak sa iyo sa mas malalim na katotohanan ng iyong pagkatao. At ngayon, manatili ka sa pakiramdam na ito ng ilang sandali. Huwag mo munang sagutin ang lahat. Huwag mo munang itulak pabalik ang katotohanang sumagi sa iyo. May mga pagkilala na dapat munang tumira sa dibdib bago pa man sila maipaliwanag ng isipan. Ang iyo ay isa roon. Kung may isang tao kang biglang naalala habang naririnig mo ito, huwag mong baliwalain ang mukhang iyon. Maaaring siya ang tahimik, ngunit pagod na pagod na.
Maaaring siya ang patuloy na lumalaban nang walang nakakaalam. Maaaring siya ang matagal nang nag-aabang ng salita na hindi nagsisigaw pero totoo. Kung siya ang pumasok sa isip mo, ibahagi mo sa kaniya ang mensaheng ito, hindi bilang paalala lamang, bilang paghahatid. Dahil may mga mensahe na dumarating na parang tinig na ipinadala sa tamang pintuan sa tamang oras. At ngayon ang pintuan na iyon ay bumukas sa iyo. At kaya sinasabi ko sa iyo ng malinaw, huwag mong maliitin ang paraan ng pagdating ng mensaheng ito. Hindi ito basta naisipan lamang, hindi ito dumaan lang sa harap mo. Ito ay dumating na parang may nagpasadyang kamay sa iyong pangalan at ang sinasabi nito ay simple at malalim. Ang iyong pagdating sa sarili mo ay nagsimula na. Ikaw ay pinili upang hindi manatiling nakatali sa dating takot. Ikaw ay pinili upang matutong tanggapin ang biyayang hindi mo kailangang ipaglaban. Ikaw ay pinili upang marinig ang pangalan mong binabanggit ng may lambing sa loob sa halip na sa loob ng pagod. Ikaw ay pinili upang manumbalik sa tinig na matagal nang pinatahimik. At ngayon, sa huling paglapit na ito, hayaan mong maramdaman mo ang buong paglalakbay bilang isang buo. Hindi ka na lamang isang taong dumaan sa sakit. Ikaw ay isang taong nalampasan ang ilang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng iba. Hindi ka na lamang isang taong napagod. Ikaw ay isang taong dinala ng katotohanan sa dulo ng sarili niyang pagmamapa. Hindi ka na lamang isang taong naghihintay. Ikaw ay isang taong tinatawag pumasok. May mga gabing hindi mo pa alam na nagtatapos na pala ang lumang siklo. May mga sandaling hindi mo napapansin na may bagyo nang humihina sa likod mo. Ngayon, ang isa sa mga sandaling iyon, hindi maingay ang pagwawakas ng luma. Kadalasan, marahan lang. Parang ilaw na unti-unting bumabalik sa isang silid na matagal mong inakalang mananatiling madilim. At sa pagbabalik ng ilaw, hindi ka na hinahanap ng dilim. Ikaw na ang humahawak sa liwanag. Ikaw ay tinatawag na maglakad ng mas magaan. Ikaw ay tinatawag na hawakan ang sarili mong puso nang hindi ito minamadali. Ikaw ay tinatawag na pakinggan ang maliliit na kumpirmasyon, ang tahimik na pagsang-ayon, ang hindi maipaliwanag na paglapit ng kapayapaan. Ikaw ay tinatawag na huwag nang ikulong ang sarili mo sa lumang hula tungkol sa iyong buhay. Ang hula ay nagbago na. Ang landas ay nagbukas na. Ang pinto ay hindi na gaya ng dati. At kung may natira pang takot na nagsisikap bumalik, huwag mo itong kausapin na parang hari ito. Tingnan mo lang ito bilang alaala ng isang dati mong anyo. Hindi na ito ang pamumuno mo. Hindi na ito ang tinig mo. Hindi na ito ang bahay mo. Ang bahay mo ay mas maluwang kaysa sa dating takot. Ang loob mo ay mas malalim kaysa sa lumang sugat. Ang pangalan mo ay mas malinis kaysa sa mga kwentong isinulat ng kaba. Ikaw ay hindi huli. Ikaw ay hindi kulang. Ikaw ay hindi nabigo sa mata ng langit. Ikaw ay binubuksan. Ikaw ay binubuo sa paraang hindi na kailangan ng dating pagkapit. Ikaw ay inuuwian ng biyaya na matagal nang nakatayo sa gilid ng iyong buhay. Naghihintay lamang na paniwalaan mo itong naroon. At dito ko iiwan sa iyo ang katahimikan na kasama ng pagkaalam. Hindi mo kailangang ipilit ang susunod na hakbang. Hindi mo kailangang habulin ng patunay. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa pagbabagong nararamdaman mo. Ang bumababa sa iyo ngayon ay hindi usok lamang ng damdamin. Ito ay paalala na may katotohanang dumating sa tamang oras at hindi na kailangang ipaliwanag ang sariling liwanag. Huminga ka, pahupain mo ang loob mo, hawakan mo ang kapayapaang ito na parang bagay na matagal mo nang kilala pero ngayon mo lamang muling nakilala. At bago tuluyang dumako sa huling selyo, hayaan mong marinig mo ang kasiguruhang ito. Hindi ka ibinabalik ng buhay para ulitin ang sugat. Ibinabalik ka upang tapusin ang pag-ikot.
Ibinabalik ka upang makita mo na ang pintuang minsang nagmistulang katapusan ay talagang naging simula ng mas malinaw na pag-uwi. Ibinabalik ka upang tumayo ka hindi bilang taong nilampasan lamang ng panahon, kundi bilang taong dinala sa mas malalim na pag-alala sa sarili. Kung ang mga salitang ito ay tumama sa iyo, hayaan mong maging tahimik ang pagsang-ayon mo. Hayaan mong maging maluwag ang dibdib mo. Hayaan mong ang pangalan mo ay manahan sa loob ng biyayang hindi naniningil. Ikaw ay binasbasan. Ikaw ay pinasimple. Ikaw ay pinauwi. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang dako ng mundo, may iba ring tahimik na tumatanggap ng parehong pagkilala. May ibang pusong tumitigil sa pagdududa at nagsisimulang magpahinga. May ibang kaluluwang napapagod, ngunit hindi nawawala. Hindi mo sila kilala, ngunit kasama mo sila sa parehong pagdinig na ito. At kaya ang katahimikan mo ngayon ay hindi kawalan. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na pagtawag na hindi kailangang sumigaw para maging totoo. Nasa iyo na ang selyo. Nakatakda na ito. Ikaw ay tinatanggap ngayon sa isang tahimik na pagdiriwang ng loob. Ikaw ay hindi na kailangang lumaban sa bawat anino para mapatunayan ang iyong liwanag. Ikaw ay hindi na kailangang magpaliwanag kung bakit ka napagod. Ikaw ay hindi na kailangang humingi ng pahintulot upang maging buo. Sa bawat paghinga mo, may bahagi ng lumang bigat na unti-unting bumibitaw at ang bumibitaw na iyon ay hindi pagkawala. Ito ay pagbabalik. Ikaw ay dinala sa puntong ito hindi para mapahiya sa mga nakaraan mong pag-ikot, kundi para makita mo kung gaano ka nakalayo mula roon. Ang mga dating takot na nagsisiksik sa dibdib mo ay hindi na ang huling salita. Ang mga dating tanong na walang sagot ay hindi na ang sentro ng iyong buhay. Ang mga lumang pintong isinara ng panahon ay hindi na dapat pilitin ng parehong kamay na minsang nasugatan sa pagkatok. May bagong lakas na gumagalaw sa iyo ngayon, at ang lakas na iyon ay mas tahimik kaysa dati, pero mas matibay. Huwag mong maliitin ang katahimikan na ito. Kadalasan, dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito humihingi ng palakpakan, pero binabago nito ang paraan ng paghawak mo sa sarili mo. Binabago nito ang paraan ng pagtingin mo sa mga pinto. Binabago nito ang paraan ng pagdinig mo sa sariling pangalan. At kapag nagbago ang paraan ng pagdinig mo sa sarili mo, nagbabago rin ang lahat ng bagay na nakapaligid sa puso mo. Ikaw ay hindi na tinatawag upang mabuhay sa lumang pagod na parang ito ang iyong likas na anyo. Ikaw ay tinatawag upang alalahanin na ang pagod ay hindi pagkakakilanlan. Ang pagod ay tanda lamang na matagal kang nagbitbit ng bagay na hindi na dapat sa iyo. Ngayon, ang dapat mong bitbitin ay hindi na ang dating bigat. Ang dapat mong bitbitin ay ang pagkaalam na kaya mo palang bumitaw nang hindi nawawala. Kaya mo palang umupo sa gitna ng katahimikan nang hindi nilalamon ng takot. Kaya mo palang tanggapin na may mga biyayang dumarating nang hindi mo kailangang habulin. Kapag dumating ang susunod na pag-aalinlangan, huwag mo itong yakapin na parang kapalaran. Tingnan mo lang ito bilang lumang ugali ng isip na dahan-dahang umiisip na may hawak pa rin itong kapangyarihan. Ngunit wala na. Ang kapangyarihan ay ibinabalik sa lugar na matagal ng pag-aari nito. Nasa iyo ang karapatang magpasya kung anong tinig ang papapasukin mo. Nasa iyo ang karapatang hindi sumunod sa lahat ng nakaraan mong natutuhan. Nasa iyo ang karapatang sabihin sa sarili mo na sapat na ang pag-ikot, sapat na ang pagkapit, sapat na ang pag-aakalang ang sarado ay mananatiling sarado habang buhay. May isang mas banayad na lakas na sumasama sa iyo ngayon. Hindi ito mabagsik, hindi ito mapagmataas, hindi ito maingay. Ito ang lakas ng isang taong sa wakas ay tumigil sa pakikipag-away sa sariling paglabas mula sa lumang silid.
Ito ang lakas ng pag-amin na may panahon para sa lahat at may panahon na para sa iyo ay hindi na ang paulit-ulit na pagkasugat, kundi ang marahang pag-ayos. Ang marahang pag-ayos na ito ay hindi maliit. Ito ang mismong himala na kadalasang hindi napapansin dahil mas sanay tayong maghanap ng mga bagay na kumikislap. Ngunit ang tunay na liwanag ay hindi laging kumikislap. Minsan ito ay nakaupo lang sa mesa mo habang nagdarasal ka nang hindi alam kung may nakikinig. Minsan ito ay nasa pagitan ng mga salitang hindi mo masabi sa iba. Minsan ito ay nasa gitna ng isang ordinaryong araw kung kailan biglang humihina ang dating sigaw sa loob mo. Kaya kung may katahimikan kang nararamdaman ngayon, huwag mo itong takasan. Sa katahimikang iyon, may binubuong bagay na hindi mo mabubuo sa gitna ng ingay. Ikaw ay pinipino, ikaw ay pinapaluwag, ikaw ay pinahahanda sa mga bagay na hindi kayang pasanin ng dating bersyon mo. Hindi ka hinahayaang manatili sa lumang anyo dahil masama iyon, kundi dahil maliit iyon para sa mas malaking paglalakbay na inilalapit sa iyo. Ang tumatanggap ngayon sa iyo ay mas malawak kaysa sa takot mo. Ang hinihintay sa iyo ay mas tahimik kaysa sa ingay ng iyong pagdududa. At ang iyong bahagi ay hindi ang manguna sa lahat, kundi ang pumayag na ang sarili mo ay maibalik sa tamang posisyon. Kung sakaling ramdam mo pa rin ang bigat sa sandaling ito, huwag mong husgahan ang sarili mo. Ang paghilom ay bihirang dumating na parang isang bagsak na liwanag lamang. Mas madalas, ito ay dumarating na parang serye ng maliliit na pagbubukas, isang paghinga na hindi mo sinadyang palalimin, isang katahimikang hindi mo inaasahang matatanggap, isang sandali ng pagtanggap na hindi pa buo pero tunay. At ang mga sandaling iyon, kapag pinagsama-sama, ay mas matibay kaysa sa dating takot na minsang naghari sa iyo. Kaya ngayon, dahan-dahan mo lang hawakan ang pagkilala na ito. Hindi mo kailangang gawing madalian ang lahat. Hindi mo kailangang buuin ang susunod na hakbang sa mismong minuto na ito. Minsan, ang pinakamalalim na paglipat ay nangyayari kapag tumitigil ka sa paghabol at pinapahintulutan mong maganap ang pagdating. Sa pagdating na iyon, may pahinga. Sa pahingang iyon, may paglingon. Sa paglingong iyon, may pag-alala. At sa pag-alala, unti-unti kang bumabalik sa bansang matagal ng para sa iyo. At kung sakaling may makita kang mga pahiwatig sa susunod na mga araw, isang biglaang paggaan ng dibdib, isang panibagong katahimikan, isang hindi inaasahang katiyakan na tama ang landas mo, huwag mo itong itapon. Madalas, ang mga ganoong pahiwatig ang paraan ng buhay upang sabihin sa iyo na hindi ka na bumabalik sa dati, hindi ka na pinapabalik sa dating kulog. Ikaw ay inaakay sa mas tahimik na lupa, sa mas matatag na paglakad, sa mas malinaw na paninindigan. Kaya huminga ka ulit. Hayaan mong umupo sa iyo ang kabutihang ito. Huwag mo itong sukatin sa ingay. Huwag mo itong sukatin sa dami. Huwag mo itong sukatin sa bilis. Sukatin mo ito sa katotohanan ngayon. Sa mismong sandaling ito, mas malapit ka sa sarili mong kabuuan kaysa kahapon. At iyan ay hindi maliit. Iyan ay malalim. Iyan ay mahalaga. Iyan ay isang uri ng pagbalik na hindi na madaling maalis. Ikaw ay binabalikan ng liwanag na hindi mo na kailangang habulin. Ikaw ay kinikilala ng kapayapaang hindi na kailangan ng pahintulot mo para manatili. Ikaw ay ibinabalik sa lugar kung saan ang takot ay hindi na ang tagapagsalita. Ang katotohanan, Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.